Magandang araw, atin namang tatalakayin ngayon ang ikaapat na bahagi ng ating pag-aaral na may pamagat na naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Ano ang kahulugan ng taguring biyaya? Kanino ibinibigay ang biyaya? Paano magiging karapat-dapat ang isang tao sa biyaya? Mayroong nag-aakala na noong unang panahon bago isinilang si Kristo, ang tao ay naliligtas sa pamamagitan ng pag-iingat ng kautusan. Ngunit pagkatapos na makaparito si Kristo, sila ay iniligtas sa pamamagitan ng biyaya. Ito ay kasalungat ng kasulatan sapagkat maliwanag na sinasabi ng Biblia sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Tito 2 verse 11. Unang tanong, nauunawaan ba ni David na ang tao ay hindi maliligtas sa pamamagitan ng mga gawa? Roma 4 verse 6. Gaya naman ng sinasabi ni David tungkol sa pagiging mapalad ng tao na itinuturing ng Diyos na matuwid na hiwalay sa gawa. Ikalawang tanong, maaari bang isipin na nauunawaan ni Moises ang biyaya ng Diyos? Exodo 34 verse 6. Nang banggitin ng Diyos ang kanyang pangalan kay Moises, kanyang sinabi ang Panginoon isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan. Ang biyaya ng Diyos ay handa noon tulad rin ngayon. Sa katunayan, ilang beses sa Exodo binabanggit ni Moises ang tungkol sa pagkasumpong ng biyaya. Ikatlong tanong, paano naligtas si Abraham? Basahin ang Roma 4, 1 hanggang 5. Ang Israel ay nagkaroon din ng nagliligtas na ebanghelyo gaya ng atin. Iyon ay tinuro sa kanila sa pamamagitan ng mga halimbawa. Basahin ang Hebreo 4 verse 1 at 2. Si Noe ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya gaya ng sinasabi sa Hebreo 11 verse 7. Gayon din naman si Moises ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Basahin ang Hebreo 11:24 hanggang 26. Ikapat na tanong, ang sino man ba ay inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan? Galatia 2 verse 16. At nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, at tayo ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Ikalimang tanong, paano magiging matuwid ang isang tao sa harapan ng Diyos? Roma 3 verse 24. Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Ika-6 na tanong, sa kaninong gawa nakasalalay ang doktrina ng pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya? Roma 3:25 at 26. Na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap na taga-aring ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus. Pansinin na ang isipan tungkol sa pag-aaring ganap ay nakasalalay sa Diyos na banal na hukom. Itinakda niya si Kristo upang magpakita ng kanyang katwiran at gayon din naman upang maaring ganap niya ang sinumang maglalagak ng kanyang pananampalataya kay Kristo. Ikapitong tanong, ano ang kailangang gawin ng Diyos upang mailigtas ang tao? Ginagawa niya ang dalawang bagay. Una, ang hatol na kamatayan ay kailangang alisin. Ikalawa, kailangang magbigay siya ng isang sakdal na kabanalan upang ang tao ay mapasa isang tumpak na kaugnayan sa kanya. Inalis niya ang hatol na kamatayan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo at nagbigay siya ng isang sakdal na katwiran sa pamamagitan ng sakdal na kabuhayan ni Kristo sa ibabaw ng lupa. Hebreo 4 verse 15.
Ikawalong tanong, ano ang katwiran na nagliligtas sa isang tao? Basahin ang Roma 3:21 hanggang 24. Tanging ang katwiran ng Diyos na nahayag kay Kristo ang makapagliligtas. Si Kristo ang naritong kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Juan 1 verse 29. Huling bahagi. Tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng kanyang buhay. Roma 5 verse 10. Ang nagliligtas na katwiran ay naisasagawa ng Diyos lamang kay Kristo. Ikalawang Korinto 5 verse 19. Ikasyam na tanong, sino ang pinagmumulan ng nagliligtas na katwiran? Unang Korinto 1 verse 30. Subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. Ang katwiran ay nagmumula kay Kristo. Tinutukoy siya ni Jeremias na ang Panginoon ay ating katwiran. Jeremias 33 verse 16. Tingnan natin ang pangangatwiran ni Pablo sa Roma 5:17 hanggang 19. Si Kristo lamang ang tanging tao na kailan may namuhay ng isang sakdal na kabuhayan. Siya ay namatay alang-alang sa kasalanan ng lahat. Siya ay muling binuhay at ngayon siya ay buhay. Siya ang ating katwiran. Ito ay hindi mababago kailanman. Basahin ang unang Juan 5:11 hanggang 12. Anong kaugnayan ng katwiran ni Kristo sa kautusan ng Diyos? Ikasampung tanong. Roma 3 verse 21. Subalit ngayon ay ipinahahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatototohanan ng kautusan at ng mga propeta. Ang kanyang katwiran ay nahayag ng bukod sa kautusan. Ito ay sapagkat ang kaligtasan ay hindi natatamo sa pamamagitan ng paggawa ng tama. Kung iyon ay gayon, ang kaligtasan nga ay magiging sa pamamagitan ng kautusan. Nililiwanag ito ni Jesus sa Mateo 5 verse 20 na ang uri ng katwirang ipinahayag ng mga iskriba at pariseyo ay hindi sapat upang makapasok sa langit. Tungkol dito, sila ay walang buwang at tumangging pailalim sa katwiran ng Diyos na isang kaloob sa sumasampalataya kay Kristo. Roma 10 verse 3. Ang kanyang katwiran ay hindi iniaalok ni Kristo sa isang tao sa kondisyon na maaari siyang magpatuloy sa pagkakasala. Ibinibigay niya ang kanyang katwiran upang ang tao ay magkaroon ng kapangyarihang sumunod sa Diyos. Sinasabi ni Pablo, kung gayon, pinawawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Roma 3 verse 31. Ang kautusan ng Diyos ang pamantayan ng katwiran, ngunit ang tao ay hindi makasusunod sa utos upang matamo ang kagalingan sa paningin ng Diyos. Basahin ang Galatia 2 verse 16. Pinahintulutan ni Kristo na matakpan ka ng damit ng kanyang katwiran. Ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay isang bunga ng kaligtasan ng isang tao. Ito ay dumarating bilang isang nagmamahal na pagtugon sa isang mabiyayang tagapagligtas. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya para sa mabubuting gawa. Efeso 2:8 hanggang 10. Sa ikalimang bahagi ng ating pag-aaral, ating tatalakayin ang may pamagat na ang bagong pagkapanganak.